Umaga, napaka. The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor, good morning! Hihinto na ako, Brad Jeff, promise. Alam mo, Brad Ted, pagpatuloy mo lang yan. Yan yung passion mo eh. Kailangan may nanggugulantang talaga sa mga tao na yan eh. Sa mga waray-waray, mapuruko na ak. Ano ibig sabihin nun? Ha? Alam mo yon yung Mapu- puruko. Ano ulit? Puruko. Mapuruko na ak. Oo. Ted, pero Ted, linawin ko lang si Chacha, kahit naka-Hermes, naka-Louis Vuitton, hindi politiko yan ha. Linawin ko lang. Wala akong Airwest ngayon. I wish meron. Pero tama si baby. Pansinin ninyo ang mga politiko sa lugar nyo. Ay, ang titindi. O, di ba? Napapansin mo ba? Ang mga minamaneho nilang sasakyan at ang mga suot nilang relo? Magagara. Hindi ba? Pero wala tayong magagawa eh. Actually, may magagawa tayo kung boboto tayo ng tama. Sabi nga ni baby dito, hoy, gising. Hindi, kasi ang problema din, marami mga lugar, wala ka ng choice. Kasi Yan na nga. wala Sila na- lang eh. wala Walang nang lumalaban. Walang lumalaban. Wala True. nang lumalaban. True diba? FM. Alright. Sila lang. Anyway, sige po. So, panahon na po para iba ho ang ating mapakinggan. Ito ho yung mas magandang balita. Pang-positive ng mindset nating lahat. sige. Pang-refresh. Salamat, Brad. Wala pa nga. Pang-refresh ng mga utak natin, Pastor Jeff. Good morning. Linawin ko lang Ate Grace mo, naka-LV din. Lumang VAG. Yan, lumang vlog. Marami tayong yan, lumang vlog. Ate Grace, good Anyway. morning. Anyway, nasa linggo po tayo na papunta sa araw ng mga patay. Sa Biyernes po yan. Kaya medyo about mga katatakutan or death yung mga topic natin. Alam niyo, marami tayong kinakatakutan bilang tao. No? Nabanggit ko nga si Grace. Si Grace ay mayroong po, yung misis ko, trypanophobia. Hanep, ang lalim. Ano po ba yung trypanophobia? Ano yan? Ano yan? Takot siya sa hiringgilya. Fear of Talaga? syringe. Talaga? Oo, yun siya. Okay. Yun, di ba? Pag lalagyan ng dextrose, Ate Grace mo, inaabot ng 3 oras. Nagbubuno sila ng nurse. So, yung iba naman po, baka ito yung fear nyo, acrophobia, takot sa heights. Pag mga Ferris wheel, takot ka. Meron naman arachnophobia, takot sa spider. Ito, last na po itong kung takot ka kung meron kayong nanay na sobrang malinis sa bahay, yung parang yung alcohol, Ted, ang tawag doon ay mysophobia. Fear of germs or dumi, dirt. Yan, mysophobia. May sasuggest ka, Ted? Hindi, mukhang may takot si baby. Hindi, Anong hindi. i-reveal mong takot? Meron din kami dito po sa aming programa. Ano? Kleptophobia. Kleptophobia? Takot sa magnanakaw. Hoy! Hindi kleptomaniac yun eh. Ikaw talaga. Takot ka sa magnanakaw. Okay. I'm sure marami tayong mga phobia. Kleptophobia ba tawag doon? Ha? Kleptophobia? May kleptomania. Oo. So ito, kleptophobia. Oo. Takot Ano bang- manakawan. Eh di sakto sa atin to. Kasi nga usapang takot to. Anong gagawin sa Okay. mga takot dyan, Pastor? Eto na. Ayan. Okay, tuloy ko na. Pero maaaring wala ka sa mga phobia na banggit ko. Pero for sure, eto 99% meron kang fear na to. Ito po'y tinatawag na thanatophobia. Thanatophobia. Ano tong thanatophobia? Takot kay Thanos. Hindi po. Ito yung fear of death. Ayan. Takot mamatay. I'm sure, di ba? Kaya nga may self-preservation po tayong tinatawag dahil gusto pa nating mabuhay ng matagal. Kaya nga po inaalagaan natin yung ating sarili. Pero kung wawariin po nyo, yung death po isang destinasyon na hindi natin maiiwasan. Sabi po sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito, ang paghukom ng Diyos. Napakagandang verse na to. So, unang-una po, hindi tayo naniniwala sa reincarnation. Okay? Gawa kang mabuti para sa susunod na buhay, baka mas maalwa ang buhay mo hanggang makarating ka na sa nirvana or heaven. Wala pong ganung katuruan sa Bible. Sabi po rito, we are destined to die once and face judgment. Come to think of it, the moment po ikaw ipanganak, papunta ka na sa kamatayan mo, di ba? Tumatanda ka na eh. Kaya nga sabi ni Apostol Santiago po sa Bible, meron din siyang verse, inihalin tulad po niya ang buhay sa isang hamog
yung pong mist, yung sa umaga, 'di ba? Pag sikat ng araw, wala na agad 'yon, naglalaho. And nung na-realize ko nga, ang average lifespan ng Pinoy, according to World Health Rankings, 70 years lang average ng Pinoy. 25,500 days lang po 'yon. Ang isang sanggol na kapapanganak ngayon ay may average na 25 araw lang po, 5,000 araw rather, 25,500 days. So kung kaedad ka ni Chacha ngayon na 30, okay, meron ka pang mga good 14,000 days. Kung 50 ka tulad namin ni Ted, may 7,000 araw pa kaming natitira. Now, yun po yung average na lifespan ng Pinoy. So pag tiningnan niyo po ito, one day, one way or the other, we're gonna face, number one, yung certainty of death. May kaibigan ako, pinaghandaan lahat hanggang burol. Sabi niya, Pastor, pati burol ko, wala na intindihin mga anak at apo ko. Covered na lahat, bayad na. Sabi ko, anong plano mo after ng burol mo? Nahinto siya, sabi, Pastor, patay na ako noon. Ano papaplanuhin ko? Sabi ko, ang higsi mo naman magplano. Hanggang 70, 80 years lang. Ang inaharap mo, eternity. Sabi ko, dude, pinaghandaan mo lang hanggang 80 taon. Hindi mo pinaghandaan yung eternal life mo. Yung po minsan yung kababawan ng ating pananaw pagdating sa buhay. Kaya yung mga nire-report ni Ted na mga kleptomaniac, mga klepto-klepto na yan, ang bababaw mag-isip niyan. Sinisecure yung kanilang buhay ngayon, lahat ng karangyaan, lahat ng luho sa buhay, hindi masatisfy sa korupsyon, bilyon-bilyon na hanggang ilan ba kaya mong buffet na kainin, di ba? Hanggang ilang kotse ba yung kaya mong sakyan at the same time? Ilan ba kaya mong ilagay na relo diyan na Richard Mille na 20 million isa? Ilan ba braso mo? Di ba parang kailan ba yan? Ang mindset kasi nila, magkamal ka ngayon kasi baka 6 na taon lang tayo nakaposisyon. Hindi nila pinagplanuhan yung eternity na naghihintay because number 2, the reality of judgment. One day, ito pong huhusga sa atin, hindi mo mababribe. O ito, Lord, ang dami kong nakamal na pera nung ako'y politiko pa o ako'y negosyanteng illegal. Sabi ni Lord, anong kay pera mo? Nakitang may kalye rito, ginto. Sa heaven po kasi, ang kalye, ginto. So kung akala mong mayaman kapag dating sa langit, hello, ginto, kalye pa lang yung ginto na. So kaya po yung mabababang mag-isip na hanggang dito lang sa lupa, tumatawa ang Diyos sa kanila. Itong mga to, akala man nila mababayaran nila ng kabutihan or by good works yung pagpunta rito sa langit. The reality of judgment, we will be judged with one question. Anong ginawa mo sa pagkamatay ng anak kong si Jesus na pinadala ko sa lupa para tubusin na yung kasalanan? Tinanggap mo ba ito? Or tinry mong pumunta rito by your own good works? Because good works will never count. It's only by the grace of God we will be saved. Kaya po, mag-ingat po tayo. Pangatlo, the gift of eternal assurance po through Jesus Christ. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa langit maliban sa akin. So yung pong husga ng Diyos sa atin ay based sa isang gawa. Did you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Other than that, wala pong way para mapunta sa langit. Yung good works po, it's just a fruit ng ating pagtanggap kay Jesus. Hindi po siya root. Ito po ay marka, hindi po means to salvation. It's a mark of salvation. Marami po akong good works na ginagawa, pero hindi upang maligtas, kundi ako'y ligtas na, kaya it's the fruit of my salvation, not the root of my salvation. Para linawin ko lang po. So again, pag tinignan po natin itong verse na to, very clear po ito, a man is destined to die once, and one day we're gonna face judgment. Hebreo 9:27, ulitin ko po, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos nito, ang paghuhukom ng Diyos. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa inyong katuruan na ang death is a destination na hindi namin kayang takasan, hindi namin kayang bilhin, kahit gaano pa kami kayaman, hindi namin mapapahaba ang aming buhay. Lord, tulungan niyo kami, Lord, magkaroon ng eternal perspective. Itong 100 taon na naghihintay sa amin kung super healthy kami, compared to millions and trillions and years of eternal life, napakaliit ng 100 years para mabuhay. And yet, ito ang aming magiging daan upang mapunta sa langit o mapunta sa impyerno kung tatanggapin ba namin ang anak mo si Jesus. Kaya Panginoon, tulungan mo kami makilala ka sa pamagitan ng programa na to, pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Tulungan mo kami, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.
Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito sa panibago pong aral na aming napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray, Lord, sincerely, alagaan niyo po si Brad lagi and bless his mission. Ganun din po ang kanyang mga mahal sa buhay. Panginoon, kami po'y biyayaan ninyo ng gift of contentment. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Brad, sa makabuluhang aral ulit, and we'll catch you again sa araw ng bisperas ng Biyernes, and that's tomorrow. Excited! Okay? Oo, bukas po yan. Nalito ako dun Sagutin ko lang ha, may mga nagko-comment. Sabi kasi, uy, lilipat kayo ng 105.9 sa Lunes. Paano yung segment ni Pastor? Same pa rin po mga kapatid. Kasama po namin sa aming lipat bahay si Pastor Jeff. Para lang As a matter of fact, malinaw. mas marami po tayong mga pagbabago na mas Yes. maganda sa ating pong programa sa paglipat po natin sa ating pong bagong himpilan, 105.9 True FM. Yan. Yes. Excited na ako, Brad Ted, sa magiging parang reformatting ng ating daily Brad. Meron po tayo dadagdag na ingredient para lalong gumanda ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Abangan niyo po yan. Yeah, Ted? Okay. Salamat na marami, Brad. We'll see you again tomorrow, bisperas ng Biyernes. Yun! Alright. Paalam ulit ako. Salamat Ninang Cory for watching. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides on a Wednesday morning. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.